Alam ko ang dami na nawawalan ng gana sa pag-upload ng video kasi nga yung iba hindi kumikita, yung iba nagkakaroon ng violation. So, yung iba naman ay kung ano-ano na yung ginagawa para ma-monetize lang at makuha yung requirements ni Meta. So, hindi naman po talaga natin nakukuha sa mabilisang paraan yung progress or pag-angat ng account natin. Kasi kailangan po talaga natin yung paghirapan, pagsikapan. Kagaya po sa akin, hindi po madali yung pinagdaanan ko dito para kumita at ngayon magkaroon na ng maraming followers. So, ipapakita ko po sa inyo no, yung earnings ko, yung payout ko nung nagsisimula pa lang ako dito. Monetize ako sa Ads on Reels October 2022. So, tingnan niyo naman yung earnings ko dito, oh, $0.79. Isang buwan yan, ha. Then, after November, $5.15. So, hindi pa rin ako nakasahod. After that, December, $4.84. Hindi pa rin ako nakasahod. Then, January 2023 na, $7.29. Hindi pa rin nakasahod. 4 months po akong hindi sumahod. Kasi nga wala akong views, siyempre walang kita. After that, nung tumungtong nung February 2023, so medyo nagiging okay yung content ko. Nagkaroon ako ng views. So kumita ako sa in-stream ng $50. Then kumita din ako sa Ads on Reels ng $53. So sumahod ako. So umabot ako ng 5 months bago sumahod. Okay? Then after that, nagtuloy-tuloy na. Meron na akong kinita dito, medyo malaki na kasi malaki pa yung bigay ni Meta. Then nagkaroon din ako dito ng earnings sa stars kasi meron din nagbibigay sa akin ng stars. So isipin nyo naman yung sahod ko, pinakaunang kong sahod, $122. Then nagtuloy-tuloy na siya, meron nang nagbigay sa akin ng stars, 0.70. Then kumita na ako dito sa in-stream ng 700. Then Ads on Reels 600. Then meron nagbigay sa akin ng stars na 46. Then after that, next month sumahod ako ng 1.4 dahil sa content ko 'yan. So dito walang nagbibigay sa akin ng stars pa, ha. Yung kita ko sa stars 46 lang at 0.70. So content ko lang talaga 'yan. After that, dito na medyo lumaki. Kasi nagkaroon na din ako dito ng malaking kita sa Ads on Reels. Tapos merong nagbigay ng stars na 100 mahigit, $2. Then in stream ads, nagkaroon ako ng 800. After that, sumahod ako ng 1,900 mahigit. After that, medyo lumaki-lumaki na yung sahod ko dito. Meron ako dito 800 sa in-stream, sa Ads on Reels 1,000, sa stars meron na din nagbigay. Then, nagsahod ako ng 1,800. Meron na naman akong sinahod. So, nag 1,300. Ang pinaka-last kong sahod, itong 1,700. Ito sana yung pinakamalaki kong earnings, no? Kasi marami akong star senders dito. Ito yung pinakamalaki kong earnings na until now, hindi binigay ni Meta. So, kung susumahin mo itong sahod na to, kulang-kulang 300,000 ito. So, kung papansinin nyo yung kita ko dito, ha, hindi siya ganun kabilis. Una, 'di ba, ilang buwan ako dito, 4 months ako halos na hindi sumasahod. After 5 months pa ako sumahod. 122 yung pinakauna kong sahod, 1,400 ang pangalawa, 1,900 yung pangatlo, pang-apat, 1,800, then pang-lima, 1,700. So ito yung sinasabi ko sa inyo, no, na hindi naman ako sumahod ng ganito kabilis, ganito kalaki kung wala akong ginawa. So, siyempre nag-create tayo ng content na magkaka-interest kayo at papanoorin ninyo. Yung mga nagbibigay ng stars kasi nga natutuwa sila sa content ko, meron akong information na nahi-help sa kanila, kaya ako sumahod ng ganito. Wala akong masyadong star senders dito. Kung napapansin nyo, wala akong masyadong star senders dito. Dito lang ako nagkakaroon ng maraming star senders nung kasagsagan nung July. Kasi yung July na to, yun yung time na wala akong pasok. Tapos 1 week wala kami pasok, so kaya nagla-live ako. Tapos yung panahon na yun maraming nagbibigay sa akin ng stars. At yung earnings ko na nga yun ay until now hindi ko pa nakukuha. So ginhold ni Meta, no. So ano ba yung point ko? So ang point ko dito is kung ngayon kumikita kayo ng maliit, so huwag kayong ma-discourage. Lahat naman tayo nagsisimula eh. Ako ba umabot ba ako ng 400,000 followers agad? Nag-step by step din ako. Yung February, 2,600 yung followers ko. Hindi pa ako na-monetize sa in-stream at nakuha ko yung in-stream ko na minutes dahil sa content ko. So, nung na-monetize ako nung February, nagtuloy-tuloy na yan kasi dahil sa content ko.
wala akong masyadong star sender sa panahon na yun. Sa content ko talaga kumikita ko. At maganda pa rin talaga yung kitaan ni Meta dati sa ads on Reels at in-stream ads. Ngayon, ang liit na din ang kita ni Meta. So, hindi din natin masisisi kasi siyempre, nag-update na yung system ni Meta. Pag ngayon, hindi kayo kumikita. Kasi nga, siyempre, wala kayong viewers sa mga video, wala din kayong star senders. Kung mag-create lang kayo ng content, quality content ba? Yung mga content ba, magkaka-interest yung hindi nyo kilala, yung mga hindi nyo followers, para naman gaganahan silang manood. At kung matuwa sila sa inyo, siyempre, magbibigay sila ng stars. Or manonood talaga sa content ninyo kasi nga yung content ninyo ay kanood-nood naman talaga. So, hindi naman tayo nagiging teacher kung hindi tayo dumaan ng pagiging estudyante, no? So, ang point ko dito is, kung ngayon nahirapan kayong makuha yung requirements kasi nga walang masyadong viewers, wag yung madaliin. Wag niyong madaliin na monetize kayo. Kahit ma-monetize kayo talaga dito, kung wala talagang viewers, walang manonood sa content nyo, hindi din kayo kikita. So, ngayon pa lang, kung monetize kayo or hindi, so trabahuin nyo yung content ninyo para naman, kahit papaano kapag ma-monetize, may kita din kayo. Kasi wala pong kwenta kung monetize kayo, hindi naman kayo kumikita, hindi kayo sumasahod, di ba? Pero kung trip ninyo na okay lang na hindi kayo sumasahod, wala namang problema. Pero kagaya sa akin, siyempre pinasok ko itong Meta World kasi gusto kong kumita. So pinagsikapan ko yung mga content ko na hindi ako magkakaroon ng violation para nga kumita din ako at the same time. So kapag hindi pa kayo monetize, no? So pag-isipan yung mga content na ipopost ninyo na papanoorin nila, papanoorin namin. At the same time, kung magustuhan namin yan, so magpapalo kami sa inyo dahil sa content ninyo. So hindi tayo kagaya ng ibang mga content creator na maraming nagbibigay ng stars. So malaki yung kinikita nila. So kung wala masyadong star senders kayo sa mga content ninyo, so pwede kayong mag-create ng mga content na may value. Yung magugustuhan nila kahit walang nagbibigay ng stars, meron at meron tayong kinikita sa mga content natin. So, wag niyo madaliin, no, yung proseso na ma-monetize at kung maliit pa yung kinikita niyo ngayon, so magdahan-dahan lang tayo. Kahit ako pinagdaanan ko yan. Until now, paliit din ng paliit yung kinikita ko kasi nga konti na lang din yung mga viewers ko sa mga video ko. Kasi nga sa sobra din dami na content creator, so yung iba wala na din silang interest mamanood. Lalo na ako, tutorial, yung iba nagkakaroon ng violation, so wala na silang interest kasi nga kahit anong ginawa nila, nagka-violation din sila. So, hindi ko kayo masisisi, no? So, ang point ko dito, huwag kayong magmadali na mamonetize at sumahod. Kasi step by step yarn. May proseso yan. Kailangan nating pagsikapan kung paano tayo dito kumita, makilala, mamonetize, dumami yung followers natin. Alright? Alright.